Hello, ready na ba? Mic check. Mic check. Welcome to Tahimik na Bayan with Tito Nonoy. Tahimik na Bayan is a podcast about raising awareness about the harmful effects of excessive noise, engage with experts and policymakers, and to amplify the voices of victims suffering from disruptive environments. Our podcast talks about our personal experiences in dealing with abusive neighbors, public nuisances, and criminal elements of our neighborhood. So, without much further ado, here's our host, Tito Nonoy. Magandang araw sa lahat. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang pangyayaring nagaganap sa Oton. Isang uri ng pang-aabuso na hindi lamang simpleng istorbo, kundi isang sistematikong pagpapahirap sa mga inosenteng mamamayan. Ang malawakang paggamit ng malakas, bastos, at walang habas na tugtugan at videoke sa kalagitnaan ng gabi ay hindi lang isang bagay na dapat baliwalain. Ito ay isang salot, isang sakit na kumakalat mula sa isang bahay patungo sa isa pa, nagdadala ng galit, paghihiganti, at isang kultura ng poot na maaaring humantong sa karahasan at pagdanak ng dugo. Hindi natin pinag-uusapan dito ang simpleng kasiyahan o ang karapatan ng isang tao na magpatugtog ng musika. Ang issue rito ay ang sadistang panliligalig, ang intensyonal na pananakit sa emosyon at isip ng iba, at ang kriminal na kapabayaan ng gobyerno ng Oton na nagbigay daan upang ito'y lumala. Sa Oton, ang mga paulit-ulit na salarin ay hindi lamang pinayagang magpatuloy. Sila pa mismo ang nagtatatawa ng mamaliit at patuloy na inaabuso ang kanilang mga biktima, katulad ng isang rapist na paulit-ulit na ginagahasa ang kanyang biktima habang pinapanood ito ng buong bayan na walang ginagawa. Ang malakas na tugtugan sa gabi ay isang virus na kumakalat. Isang tao ang magsisimula at kapag walang pumigil, ang kanyang kapitbahay ay magagalit, mapipikon, at magpapasya na gantihan ito sa parehong paraan sa pamamagitan ng pagpapatugtog rin ng mas malakas. Ang resulta? Isang walang katapusang siklo ng paghihiganti, isang digmaan kung saan walang panalo, kung saan ang lahat ay nabubuhay sa galit, poot, at kawalan ng kapayapaan. Ito ang tinatawag na loudness war, isang kompetisyon kung saan ang tanging layunin ay higitan ng ingay ng iba. Ang ganitong klaseng digmaan ay hindi natural. Ito ay isang sintomas ng isang lipunang pinabayaan ng gobyerno, isang lipunang hinayaang maging barbariko. Sa halip na itigil ng awtoridad ang ugat ng problema, ang mga orihinal na pasimuno, hinayaan nilang lumala ang sitwasyon hanggang sa halos lahat ng tao ay natutong mamuhay sa poot, galit at paghihiganti. Hindi aksidente na ang mga taong mahilig magpatugtog ng malakas sa 10 oras ng gabi ay kadalasang may kaugnayan sa droga at iba pang kriminal na gawain. Sa buong mundo, ang paggamit ng malakas na musika ay isang taktika ng mga drug addict upang pataasin ang kanilang adrenaline, upang lunurin ang kanilang sarili sa isang pekeng kasiyahan, at upang takasan ang realidad ng kanilang sariling kabulukan. Sa Oton, ang mga pamilyang ito ay hindi lang simpleng mahilig sa videoke. Sila rin ang mga kilalang pasaway, mga may kasong kriminal, at mga taong hindi marunong rumespeto sa batas. Ang kanilang musika ay hindi para sa kasiyahan. Ito ay isang uri ng pananakot, isang paraan ng pagpapakita ng kapangyarihan sa mga kapitbahay nilang walang kalaban-laban. Sa maraming pagkakataon, ito ay ginagawa rin upang tabunan ang iba pang iligal na gawain, upang hindi marinig ang palihim na transaksyon ng droga, upang itago ang mga sigawan ng mga taong inaabuso sa loob ng kanilang mga tahanan. Ang musika at droga ay magkaugnay, at sa isang bayang tulad ng Oton, kung saan ang gobyerno ay walang ginagawa upang pigilan ang alinman sa dalawa, ang resulta ay isang komunidad na puno ng takot, galit at kawalan ng pag-asa. Tanungin natin ang ating sarili, bakit nagpatuloy ito ng ganito katagal?
Bakit sa kabila ng napakaraming reklamo wala pa ring ginagawa ang lokal na pamahalaan ng Oton? Ang sagot ay simple, dahil wala silang pakialam. Ang ingay sa gabi ay hindi isang bagong problema. Matagal na itong inirereklamo ng maraming residente, ngunit walang aksyon, walang hustisya, at walang parusa para sa mga lumalabag. Ang ibig sabihin nito ay isa lang, ang lokal na gobyerno ng Oton ay kasabwat. Kapag ang isang opisyal ay paulit-ulit na binabaliwala ang isang krimen, hindi ito dahil sa wala siyang magagawa, ito ay dahil pinili niyang walang gawin. Ito ay isang anyo ng systematic neglect, isang tahasang pangungunsinti sa mga kriminal. Ang mga awtoridad ay hindi neutral dito. Sa kanilang kawalan ng aksyon, sila mismo ang nagbigay ng lisensya sa mga pamilya upang ipagpatuloy ang kanilang pang-aabuso. Hindi natin maaaring maliitin ang epekto ng patuloy na ingay sa isang tao. Hindi ito simpleng istorbo lamang. Ito ay isang emosyonal at psikolohikal na panggagahasa. Ang paulit-ulit na musika na hindi mo ginusto, ang pang-aalipusta at pangungutya ng mga kriminal na alam nilang wala kang magagawa, at ang pagkakait ng iyong karapatan sa tahimik na pamumuhay, lahat ng ito ay katumbas ng isang gang rape, isang sapilitang pagpasok sa iyong isipan at katawan, isang pang-aabusong nag-iiwan ng trauma sa bawat biktima. At tulad ng lahat ng trauma, darating ang puntong ang biktima ay susuko o lalaban. Dito nagiging mapanganib ang sitwasyon. Marami ng kaso sa buong mundo kung saan ang isang taong matagal nang inabuso ay tuluyang bumigay at pumatay. Sa ganitong uri ng sitwasyon, ang dugo ay wala sa kamay ng biktima. Ito ay nasa kamay ng mga salarin at ng gobyerno na pumayag na mangyari ito. Nang magsimulang magkaroon ng reklamo laban sa malakas na tugtugan sa mga bahay sa West Oton, hindi nito napigilan ng mga salarin. Sa halip, nakahanap sila ng bagong paraan upang ipagpatuloy ang kanilang pang-aabuso sa pamamagitan ng paggamit ng mga sasakyan bilang kanilang bagong sandata ng panliligalig. Ang kanilang diskarte ay simpleng ngunit epektibo. Kung hindi na sila makapagpatugtog ng malakas sa kanilang bahay dahil sa mga reklamo, ililipat nila ang kanilang ingay sa mga motorsiklo, tricycle at kotse na nilagyan ng malalakas na speakers. Iikot sila sa bayan, patutunugin ng buong lakas ang kanilang tugtugan at ipamumukha sa lahat na wala silang pakialam sa batas. Ito ay isang forma ng evasion tactic, isang paraan upang ipakita na kaya nilang umiwas sa anumang regulasyon habang patuloy na tinatakot at iniinis ang kanilang mga kapitbahay. Dahil ang ingay ay hindi na nanggagaling sa isang nakapirming lokasyon, mas mahirap itong habulin ng mga awtoridad. Ang resulta, mas lumawak ang sakop ng kanilang pang-aabuso. Hindi na lang isang kalsada ang biktima, kundi ang buong bayan. Bukod dito, ang paggamit ng sasakyan ay nagbibigay sa kanila ng isang ilusyon ng kapangyarihan. Ang pag-ikot-ikot habang pinapatugtog ang malalakas na speakers ay isang paraan upang ipakita na sila ang hari ng kalsada. Para silang mga lokal na warlord na may kontrol sa ingay, na parang sinasabi sa mga residente, wala kayong magagawa, narito kami, at kahit saan kami pumunta, dadalhin namin ang ingay at paghihirap sa inyo. Kung susuriin, hindi ito malayo sa paraan ng mga drug dealer na gumagamit ng motorsiklo upang mabilis na makapagtago matapos magsagawa ng kanilang transaksyon. Pareho itong mga anyo ng kriminalidad na umaasa sa mobility upang makaiwas sa batas. At sa isang bayan tulad ng Oton, kung saan ang mga awtoridad ay walang ginagawa, ang mga kriminal ay patuloy na nag-e-evolve, nagpapalit ng anyo ngunit hindi ng intensyon. Maraming sa mga pasimuno ng malakas na ingay sa Oton ay hindi basta-bastang tao. Marami sa kanila ay mga retiradong seaman, mga dating OFW na nagtrabaho sa barko, nagkaroon ng malaking pera at bumalik sa bayan na puno ng kayabangan. Sa kanilang isipan, ang kanilang yaman at karanasan sa ibang bansa
ay nagbibigay sa kanila ng kakaibang karapatan upang apihin at yurakan ng mga pangkaraniwang tao. Dahil sila ay well-traveled at mayayaman, iniisip nila na sila ang dapat masunod. Ang kanilang pag-uugali ay parang mga hari-harian, mga lokal na oligarko na walang pakialam sa kanilang mga kapitbahay dahil sa paniniwalang mas mataas sila sa lahat. Ang pagiging retiradong seaman ay nagbigay sa kanila ng maraming bagay, malaking ipon. Dahil sa kanilang dating trabaho, marami sa kanila ay may malaking pera upang bumili ng malalakas na sound system, mamahaling sasakyan na may built-in speakers, at iba pang gamit upang gawing impyerno ang buhay ng kanilang mga kapitbahay. Mentalidad ng pang-aabuso. Dahil sa matagal na pananatili sa barko, marami sa kanila ang nasanay sa isang kultura ng panggigipit sa mas mahina tulad ng hasing, pagmamalabis sa mga bagong tauhan, at walang habas na pagsunod sa kanilang sariling kagustuhan. Ngayon bitbit nila ang ugaling ito pabalik sa kanilang komunidad, kung saan ang mga mahihirap at ordinaryong mamamayan ay nagmistulang kanilang laruan. Ang nakakatakot dito ay hindi lang sila mga bastos na tao. Sila ay mga tunay na kriminal na nagkukubli sa imahe ng isang matagumpay na retiradong seaman. Ang kanilang pang-aabuso ay hindi nagtatapos sa malalakas na tugtugan. Sila rin ang mga taong walang respeto sa batas, mga abusado sa kanilang pamilya, at mga taong handang manakit o magpakalat ng lagim para lamang maprotektahan ang kanilang sarili. Ang pinakamasama, tinitingala sila ng lokal na pamahalaan. Dahil sa kanilang pera at koneksyon, walang pulis, barangay tanod o opisyal ng bayan ang gustong humawak ng kaso laban sa kanila. Takot ang gobyerno ng Oton sa kanilang sariling mga hari-harian. At dahil dito, ang ordinaryong mamamayan ay walang ibang magagawa kundi magdusa, magtiis, at mabuhay sa ilalim ng isang sistemang nagpapayaman sa mga abusado habang ipinapako sa krus ang kanilang mga biktima. Ito ang katotohanan. Ang ingay ay hindi lang ingay. Ito ay isang sintomas ng mas malalim na kabulukan sa Oton. Isang kultura ng kawalang pakialam, kawalang hustisya, at kawalan ng aksyon mula sa mga dapat na tagapagpatupad ng batas. Hanggang kailan ito magpapatuloy? Ilang buhay pa ang kailangang masira bago tayo gumising? At kapag nangyari iyon, sino ang sisisihin? Ang pagbabago ay nasa ating mga kamay. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa ating talakayan ngayon. Sana ay may napulot kayong mahalagang aral tungkol sa disiplina, respeto, at responsibilidad sa komunidad. Huwag kalimutang abangan ang ating susunod na episode kung saan tatalakayin natin ang iba pang mahalagang isyu sa ating lipunan. Hanggang sa muli at sana ay patuloy kayong makinig at makibahagi sa ating mga diskusyon. We've just heard Tito Nonoy share his experiences in Oton, shedding light on the challenges faced by the community. Join us again next time as we hear more stories from Tito Nonoy and dive deeper into Filipino society, its issues, struggles, and valuable insights. This is Jessica, and like Tito Nonoy, I'm also hoping for a tahimik na bayan. See you in the next episode.